Kasi ayon po dito mga kababayan sa Abante, una sa balita dito maliwanag tutuluyan talaga ni Ombudsman Boying Remulla yung mga kaalyado ni Alan Peter Cayetano at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot po sa maanumalyang flood control. Kasi sabi po dito, ito basahin po natin. Arrest team versus mga senador nakatambay na. Ayon po kay Ombudsman Boying Remulla, ibig sabihin na nakatambay na, naghihintay na ng order para kung sakali lumabas yung arrest warrant, ito po mga senador na sangkot sa maanumalyang flood control, aarestuhin na lamang. Ito po mga senador na ito. So ngayon sabi po dito, basahin po natin. Wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Tito Soto III sa grupong nagtutulak ng kodita sa Senado dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scandal. Ito ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa gitna ng nabigong pagpapatalsik po kay Tito Sen diyan po sa Senado noong nakaraang linggo kung saan balak sanang iluklok si Senadora Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. So ngayon kung matatandaan nyo, di ba pinagbabalakan nga nila na patalsikin eto pong si Tito Sen para nga naman kung sakaling maiupo nila yung papabor sa gusto nila, lalo na pagka ang pinag-uusapan ay ito pong impeachment ni Sara Duterte, yun pong ilalagay nila. Kaso ang problema, di ba, hindi nga nagtagumpay. Bukod sa hindi nga nila kayang patalsikin itong si Tito Sen, maliwanag na ayaw nung ibang mga senador sa pamumuno ni Senator Dante Marcoleta dyan po sa Blue Ribbon Committee kung sakaling iuupo etong si Marcoleta. So ngayon, maliwanag din naman na nag-back out yung ibang mga senador na dapat susuporta kay Loren Legarda dahil nga ayaw nila kay Marcoleta. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ani po mga kababayan, dito sa Abante, sa programang executive session sa DZRH nitong Sabado, binate ng mga co-host si Tito Soto dahil may kumilite umano sa kanya nitong nagdaang linggo. Dito na umiksena si Remulla at nagbigay ng mensahe kay Soto. Sabi daw ni Remulla mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Yung arresting team naka-standby na. Diin ni Remulla, kapag ka may naarestong senador sa hanay ng minority bloc, mababawasan ang bilang ng grupong gustong magpatalsik sa pwesto si Soto mga kababayan. Hindi inilahad ni Remulla ang pangalan ng mga senador na malapit nang maaresto pero kabilang sa iniimbestigahan ng Department of Justice DOJ ay sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Francis Escudero at dating Senador Ramon Bong Revilla. Si Villanueva ay may kinakaharap na malversation complaint kung saan kabilang siya sa respondent sa 6 na reklamo laban po sa Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Submitted for a resolution na ang reklamo kay Villanueva. Si Estrada at Revilla naman ay may kinakaharap na hiwalay na plunder complaints sa DOJ. Sabi pa dito mga kababayan, nakapaloob naman po sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla at dating Ako Bicol Representative Zaldico at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Oy. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, maaaring gamitin ng DOJ ang inilabas na report ng Blue Ribbon Panel. At the best, it may be considered as the lens that the department can follow and look into. Saad po ni Padulyon. So ibig sabihin mga kababayan, maliwanag na kapag ka na-aresto na itong tatlong senador, mababawasan nga naman ng miyembro itong minority dahil yan po mga aarestuhin na yan, yung mga makukulong na yan, mga nasa hanay po ng minority yan. Kasi pag naaresto yung tatlo, nagtatago pa yung isa, konti na lang ang miyembro ng minority. Paano kung sakaling lumabas pa yung arrest warrant ni Bongo? Di pa ubos na itong minority. Paano kung sakaling halimbawa, lumabas yung sinasabing bagman ni Senator Amy Marcos? O di isa pa yan sa posibleng baka makasuhan din at makulong mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang, itong mga gustong magpatalsik kay Tito Sen, walang pupuntahan to mga kababayan kung hindi baka makulong lang din itong ibang mga miyembro ng minority, lalo na at sangkot po ito sa mga kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Katulad nga dito mga kababayan, kung mapapansin nyo,
Di ba nanindigan nga ito pong si Senator Ping Lacson na 25% daw ang kickback ni na Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at yan po ay dokumentado. So ngayon sabi po dito sa Abante, una sa balita, basahin po natin. Ayan, nanindigan si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na may dokumento hingil sa pagtanggap ng kickback sa proyekto sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Kaya inirekomenda niya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan sa ombudsman ang dalawang senador. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay Lacson, ang testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa komite ay napatotohanan ng mga alokasyon sa General Appropriation Act or etong GAA at iba pa mga dokumento mga kababayan. Sabi daw dito ni Senator Ping, kay Senator Villanueva, yun yung humingi siya ng 1.5 billion para sa multipurpose. Hindi naman nila kaya yung 1.5 billion. So hindi nila sinabi kay Senator Villanueva. Inulit ko lang yung narration. Naghanap sila ng flood control project pero syempre mas malaki yung porsyentong 25%. So nung sinabi yung 625 million, kapag kinumpute mo, yung 25%, sakto dun sa perang diniliber. Ganon din kay Senator Estrada na 355 million. Pagkatapos may porsyento, yung namang nakalista, paliwanag ni Lacson sa isang radio interview nitong linggo. Sabi pa dito mga kababayan, nung una pa nga, dinepend ko si Senator Villanueva dahil hindi namin makita ang regular budget, hindi tulad kay Senator Estrada, nakita namin yung 355 million worth of project, different projects, 6 sa 7 project na tumutugma sa 355 million. Na yung porsyento na sinasabi ni Bernardo ay tumugma naman doon sa sinasabing binigay at dinala nila sa Artagia Building mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo, nung una nga naman walang gaano masilip kay Villanueva pero kalaunan, lumabas din mga kababayan sa GAA yung hinihingi na ito pong si Villanueva mga kababayan at tumutugma at nakadocumented lahat ng mga aligasyon na ibinabato po dito po kay Senator Joel Villanueva. Kaya mahirap po talagang matakasan nila mga kababayan ito po mga pananagutang ito. Malaki talaga ang posibilidad na makulong po sila sa issue po na ito mga kababayan. Sabi pa dito, aniya, bukod tanging sina Villanueva at Estrada ang nakitaan ng ebidensya dahil ang ibang dinawit ni Bernardo tulad ni Senator Mark Villar, dating Senador Grace po at Nancy Binay ay kulang sa dokumento. Yung iba walang ganon, ani ni Lacson, walang validation, walang corroboration na dokumento. Matatandang itinanggi ni Villanueva at Estrada na tumanggap sila ng kickback sa mga proyekto pero kalaunan mga kababayan, lumabas din yung 25% na kickback na hinihingi po nila sa mga proyekto ng pamahalaan. So ibig sabihin, talagang hindi pa nga nakontento sa pamilyon-milyong kita, mga kababayan ng mga ito, sa laki ng sahod nila, talagang kumikbak pa ng 25% sa mga proyekto ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo rin, maliwanag din naman yung sinabi ni Ramon Tulfo mga kababayan na kapag ka naaresto sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero dahil sa flood control scam, mababawasan ng Senado ng Senator Judge na pro Sara. Sabi pa dito, that is if the House of Representatives elevates the impending impeachment case against VP Sara Duterte to the Senate. Magsisimula ng dinggin ang kasong impeachment laban kay Sara sa Kamara. Malapit ng arestuhin sina Joel, Jinggoy at saka po itong si Chis. Mga kababayan, so ngayon, kapag nga naman na-aresto itong mga senador na ito, wala ng pro Sara Duterte dyan po sa Senado na magtatanggol kay Sara. Yung iilan dyan, sina Bongo, sina lalo na si Bato de la Rosa, nagtatago pa rin at hindi mahagilap. So lahat na mga yan, mga kababayan, na buboto para ma-acquit itong si Sara Duterte, unti-unti nang mawawala yung mga yan dahil nga yung iba ay maaaresto na. So ang ending dito, malaki ang posibilidad na ma-impeach po talaga itong si Vice President Sara Duterte. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa usapin po na yan. Comment below na lamang po
kung ano po ang kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga issue po na yan mga kababayan.